Grabe. Ito na yun. At napuntahan na nga natin. Napakagandang tanawin. Para kang nasa paradise. Gala ko, sa mga bundok lang ito magaganap na merong mga lubid man, akyat baba. Pati rin dito pala sa kuweba, merong mga akyat baba. Makikita natin yung butas, tingnan mo. Yun, nakapaglatag na tayo ng tent dito kung saan matutulog na po tayo. Sa sobrang pagod po at sa haba ng mga oras na nilakad natin ay medyo napagod po tayo. Pero ngayon ay babawi po tayo ng lakas at magpapahinga na po tayo kasi alas 11 na ng gabi. Yung mga gadgets po natin ay palubat na kaya kailangan po nating i-charge. Chinarge po natin dito sa Blue Yeti EB3A natin na dala. Ayan. So makikita nyo, ang tagal malubat. Kanina pa po natin siya ginagamit. 76% pa po. So dahil puro dilim po yung nakikita natin dito at walang liwanag. So medyo hindi po tayo sanay na matulog ng walang ilaw. So yung magiging silbing ilaw po natin ay yung Blue Yeti EB3A. So, tingnan nyo, pwede po pong palakasin yung ilaw na to. Nakalow po siya ngayon. Pwede po siyang i-high. At pwede po siyang emergency light. And then, chinarge po natin yung battery ng mga GoPro natin para mas may magamit pa tayo bukas. Kasi alas 3 pa lang ng madaling araw ay magbibiyahe na tayo para puntahan yung Langon at saka yung mga ibang mga lugar na gusto ipakita pang mga tour guide natin. Ang gagawin na po natin, i-preserve natin yung lakas natin at magpahinga. Samahan nyo ako bukas dahil magpapahinga na po tayo, matutulog na po tayo. Good night. Good morning guys, time check 5:55 AM. Pagigising lang namin. Supposed to be yung target natin is makagising ng 3 AM. Then suddenly nagulat na lang ako. Pagkagising namin is mag-aalas 6 na ng umaga. Ang sarap kasi matulog guys. Yun, so nagre-ready na kami para magbiyahe ngayon. So this is our second day na dito sa Langon, Gubingub. So hopefully mapuntahan natin yung mga lugar na gusto nating makita. Aakyat naman kami doon sa pinakatuktok. May isa tayong problema. Kasi tinatawag tayo ng kalikasan. Bawal kasi ditong lumumi at saka umihi sa loob. Makaka-apekto daw dito sa ninirahan dito sa loob ng kuweba at saka mga stalactite at stalagmites. Anong gagawin natin, sir? Parang tinatawag ako ng kalikasan eh. Ang ano natin, mayroon naman tayo dalang mga, may plastic tayo at saka tissue. Hahanap lang po tayo ng lugar doon. Kaya yung gagawin mo, ilalatag mo lang yung tissue doon sa plastic. Tapos diyan ka na magdudumi. Tapos mo gumamit, ayusin mo yung pagbalot para hindi mangamoy. Okay. At saka yung pag-ihi po natin, ito yung pinaka-ano namin. Dyan tayo ihi. Oo, ihi dyan. So, may laman na to, sir, ha? Umihi ka? Umihi ka, sir? Kasi, ayan na, okay. Todis lang tayo, hindi natin dinala yung malaki. Kasi galon lang, kasi hindi naman tayo medyo maihi. Okay. So, tara. Kinakailangan nating umakyat, patawid papunta sa kabila kasi nandun yung mga magagandang mga stalactite at stalagmite na sobrang puti. Kung makikita natin, napakataas po na kailangan nating akyatin. So, tara. Nakarating na kami dito sa pinakatuktok ng inakyat namin kanina. Makikita natin sa likod, ilan lang to sa mga napakagandang mga stalagmites na nandito. Sa palibot ng kinatatayuan ko, kumikinang at saka napakaganda ng formation. Dito mo ma-appreciate na ito yung mga gusto nating makita dito sa loob. Parang talagang sobrang yaman ng kuweba na ito dahil pure. Yung mga
stalactite at stalagmite na nandito. Sobrang puti at saka parang nagyayelo. Para tayong nasa ilalim ng isang dagat na parang mga corals yung mga nakapalibot na malalaki. Pero hindi po ito mga corals, kundi mga stalactite at stalagmite. Grabe, satisfying yung mga nakikita natin ngayong araw dito sa loob. Since hindi na natin kakayanin ng oras kung didiretso pa tayo dahil sa sobrang lawak pa nito, sabi ni Sir Alvin ay abutin pa daw tayo ng kalating araw bago marating yung pinakadulo nito. Gusto kong ipakita sa inyo dito kasi sobrang lalim na dito. Kung ano ang itinaas dito sa kinatatayuan ko, sobrang lalim naman dito sa baba. Kaya hindi natin kakayanin kung didiretso pa tayo. Nandito na tayo sa boundary ng Gubingob at ng Langon. So, ang palatandaan nila kung nasa pagitan na po tayo, etong bato nandito. At saka yung bakal na ito na nagsisimbolong guide. Ayan, papunta dun sa Langon. So dito yung Gubingob at dito naman yung Langon. 2 araw tayo nag-stay dito and then sulit yung pag-explore natin sa Gubingob. So ngayon naman, Langon naman yung i-explore natin. So sa mga nagbabalak pumunta rito, handaan nyo yung sarili nyo. Ito yung mga may expect natin na pwede nating gawin. Yung mag-rappel, let's go. Kaya pa, sir? Kaya pa. Okay. Ako pang nagtanong kung kaya pa. Tara. Tingnan nyo. Grabe, ang lalim. Di na abot ng flashlight namin kung gaano ka lalim pababa. Akala mo yung ini-expect natin na bababa natin is simple lang. Napakataas pala nito. Kung tatansyain natin mula dito, anong taas nito, sir? Mga 75 meters sobra. 75 meters. Halos mag 100 meter yan. So, sa tingin mo, sir, kakayanin ba namin bumaba dyan? Parang natatakot ako eh. Ang kailangan mo itibay ng loob kung mayroon pagsubok man. Oo. Sinasabi yan na libay at lakas ng loob ang iaalay. Okay. Gala ko, sa mga bundok lang ito magaganap na merong mga lubid man, akyat baba. Pati rin dito pala sa kuweba, merong mga akyat baba. Ang pagkaibahan nito is mga bato yung kailangan nating hawakan dito. Magsisimula na kaming bumaba. So 75 meters mula dito sa tuktok, papunta sa baba, na bababain namin. So, sir, nagtitiwala ako sa iyo. Papagkatiwala namin sa iyo yung kinabukasan. Sana maging successful tayong makababa. Kasi mayroon sing sir ipapakita doon sa Langon na magandang spot. Kagaya na lang ng exit doon na para tayong nasa ibang bansa. Ayan. Tinatali na ni sir. Nanginginig ng tuhod ko. First time natin gawin to. Kala ko sa bundok natin gagawin yung ganito. Pero dito rin pala. Pabugat lang. Kanina pa natin binabaybay yung mga ganitong itsura ng mga lupa na parang chocolate hills. Tingnan mo. Ayan. Parang chocolate hills yan, oh. Wow. Grabe, ang ganda. Dito sa taas, makikita natin yung butas. Tingnan mo. Umalis kami doon sa pinagtulugan namin ng alas 6 ng umaga at nakarating kami dito. Mag-aalas 10 na, 9:59 AM. Ayan, ito na yung pangalawang araw natin dito at nandito tayo sa pinaka bunganga na ng butas, ng pinakamalaking kuweba sa buong Pilipinas. At dito naman yung exit ng Langon na makikita po natin na parang paraiso. Tara, lapitan pa po natin. Sa wakas, narating na natin itong pinaka-exit point ng Langon Gubingob. Makikita po natin na napakalaki po ng bunganga nito. Ayan. So dito po sa area ito,
na kinatatatayuan ko, dito po madalas humihinto yung mga turista para magpahinga at ma-enjoy itong Malaparaiso na view. Tara, lapitan pa po natin. Woo! This is it! Grabe! Ito na yung pinakahihintay kong makita. Itong napakalaking kuweba. Grabe! Makikita po natin na umaambon-ambon. Ito po yung nahuhulog na mga tubig na nanggagaling po sa taas sa mga bato, sa stalactites. Kaya makikita po natin na parang umuulan. Wow! Woo! Grabe! Ito na yun. At napuntahan na nga natin. So yung dinadaanan natin ay may matigas na lupa at merong malambot. Kaya dahan-dahan lang po sa pag-apak. Baka lumubog yung mga paa natin. Tingnan mo naman yung sapatos, oh. Grabe, wala nang itsura. At talon. Wow! Talong ka. Halos 4 na oras nating linakad ang loob ng kuwebang ito. So, isang parte lang yun ng kuwebang ito kasi 2 parte ito. Yung Gumingub at Langon. So, yung Langon, bago natin maikot at mapuntahan ang exit ay 4 na oras yung binaybay natin. Dito, madalas makikita yung mga paniki na lumalabas at pumapasok. Anong oras sila lumalabas kapag galing sila dito? Mga 5:30, ganun. Pag umaga, ay babalik na sila dito, mga alas 5. At nang hapon naman, palabas. Dito sila nakatira sa mga rock formation na yan. Kaya mapapansin natin, itong mga inaapakan natin ay ito na halos yung mga dumi ng paniki. Hindi nga lang natin naabutan kasi anong oras na, pulis sana nakita natin, pero trinay natin kanina pero talagang hindi namin kinaya. Kasi sa dami pa ng mga dinaanan natin. May kakaibang akong napansin sa lupa kasi merong pagguhit papunta ron at maraming mga balahibo ng ibon. So sa tingin mo, sir, ano to? Bakit may guhit na papunta ron? White crocodile ito. Yung mga nalalaglag ng mga paniki or balay sa sayaw, yun ang kinakain nila. Yung mga nalalaglag na paniki, kinakain ng mga bayawak. Kaya hindi masyadong mabaho dito kasi yung walang nangangamoy na amoy patay dahil kinakain ng mga bayawak. Doon sa pinakatuktok, may daanan ba dyan palabas papunta sa proper ng Calbiga o... Mayroon po dito, dadaanan. Pero aabutin tayo ng 4 na oras. Pag maglakad? Opo. So ano ang lugar na nasasakupan ng Langon? Tinatawag na Barangay Mapasok. So yung Gumingub ay sakop ng Barangay Panayuran. Opo. Yun, so 2 barangay ang nasasakupan ng Langon at ng Gumingub. Kaya pala sobrang laki nito. Aabot ito ng 7 kilometer na haba bago natin marating yung pinaka-exit point. Ito yung exit point ng Langon na sakop ng Barangay Mapaso dito sa Calbiga, Samar. Kinakailangan nating akyatin para makapunta sa kabilang barangay ng 4 na oras. Para sa'yo, ano ang mas prepare mo, sir? Babalik tayo doon sa Gumingub o dito na lang po tayo dadaan? Depende kasi sa bisita kung explore talaga nila yung dito ko sila pinadaan. Kung yung mga medyo mabagal at saka nahihirapan sa labas, binabalik ko sila. Binabalik. So, lalo na pag may sasakyan. Okay. Doon sila bumabalik. Bumabalik kami. So, mas prepare na lang tayong bumalik kaysa dito tayo dumaan pa kasi nandun yung mga gamit natin, iniwan pa. Grabe, na-amaze ako kasi ngayon, nakita ko lang ito sa mga pictures pero ngayon ay actual na nandito na ako. So, kadalasan ng mga pumupunta dito ay mga banyaga dahil sa mga nag-i-interest sila makita itong napaka magandang kuweba.
it feels like paradise kasi nga sa mga green na kulay ng mga damo na makikita natin dito, talagang natural. Ayan. Makikita po natin itong mga damo, ito po yung tinatawag nilang lukdo. Ayan. So ito yung mga ginagamit na pang-design sa mga sa mga event. Grabe, para kang nasa paradise. Tingnan nyo naman yung napakagandang tanawin. Kulay green at saka makikita mo yung liwanag, talagang perfect dito sa baba. Yan. Ito yung mga butas, ito yung mga gawa ng mga tulo ng mga tubig na bumabagsak dito sa lupa. Tatalon po tayo. Aray! So yun, ayan. So, dito muna kami magpapahinga kasi mamaya babalik na po tayo doon sa entrance kung saan nandun yung mga gamit natin sa Gubingob. Sa loob ng 2 araw na paglilibot dito sa loob ng napakalaking kuweba, marami akong natutunan kahit na nakakapagod pero enjoy naman at marami din tayong natuklasan. Worth it and satisfied ako sa mga nakita ko dito sa loob ng kuwebang ito. Kaya napawi yung pagod ko. Siguro, dito ko muna ito tatapusin itong video at bago ko po tapusin itong video, gusto ko pong pasalamatan yung mga naging tour guide po natin. Sila Sir Alvin Rafales at si Sir Marlo. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat sa pagdala po sa amin dito sa kuwebang ito. Siguro kung gusto nyong pumunta rito, huwag nyong kalimutang i-contact lang si Sir Alvin Rafales, yung Facebook page niya, ilalagay ko dito, at saka si Sir Marlo, ayan. So, at ito po yung contact number niya para mas madali pong matawagan. Tawagan nyo lang po siya. So, wala po akong ibang masabi kundi napakaganda po ng pagdala po sa atin ni Sir Rafales at si Sir Marlo. Sa loob ng 2 araw, inasikaso na tayo, di na tayo pinabayaan, kahit napakahirap ng pinagdaanan natin bago natin marating ito. Kaya salute po ako sa inyo, sir. Salamat sa ginawa nyo. At nabusog po ako sa mga pagkain na niluto nila kagabi, ngayon, at mamaya. Dito ko na po ito tatapusin. Sana suportahan nyo pa po ako sa sunod na mga biyahe natin. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video at mag-subscribe na rin. At don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko.